Alam ko na ganun ang trabaho niya dahil napanood ko siya na sumasayaw sa stage na nakabra at panty lang at ang asawa ko pa ang mismong nagvi-video noon. Nagkasakit kasi ako ng goiter kaya nag-iba ang itsura ko. Sumobra ang aking payat at lumaki ang aking mga mata. Itago na lang natin siya sa pangalang Alma, 35 years old at may 2 anak na babae. Simula nang pinanganak niya ang bunso, nagbago na ang kanyang partner dahil nagkasakit siya ng goiter at nagbago ang kanyang itsura. Sumobra ang kanyang payat at lumaki ang kanyang mga mata kaya pinagbakasyon muna sila sa probinsya habang ang partner niya na si Apollo ay naiwanan sa Maynila para magtrabaho. Pero habang nasa probinsya sila, hindi niya namamalaya na si Apollo pala ay panay beer house ang kanyang inaatubag hanggang sa nakilala niya ang isang babae na tawagin na lang nating Carlota. Pinaniwala ni Apollo si Carlota na hiwalay na talaga sila ni Alma pero inamin niya naman na may mga anak sila. Kinukutuban na si Alma na may ibang babae na talaga si Apollo dahil hindi na sila tinatawagan at nag-iiba na ang kilos niya. Hanggang sa sinundo na sila ni Apollo na para bang awkward na ang pakiramdam dahil hindi man lang siya tinignan at hindi niya man lang naramdaman na namiss silang mag-iina. Hindi kagaya noon na hawak pa lang sa kamay niya ay ramdam niya na ang gigil ni Apollo sa pagkamis sa kanya. Lumipas ang ilang linggo na isipan ni Alma na buksan ang cellphone ni Apollo at dito niya na nga na-confirm na may babae siya at walang iba kundi si Carlota. Humingi naman ng tawad si Apollo at nangako siya kay Alma na titigilan niya na pero hindi pala dahil may plano pala sila ni Carlota na magsama na. Isang madaling araw na nagising si Alma na wala sa tabi niya si Apollo dahil umalis pala siya para sunduin si Carlota sa pinapasukan niyang bar. Kaya pagdating ni Apollo ay tinignan niya ulit ang cellphone at nakita niya na sumasayaw si Carlota na nakapanty at bra lang sa isang stage dahil yun pala ang trabaho niya. Alam ni Alma na masisira na ang kaniyang pamilya kaya wala na siyang ibang nagawa kundi ang magmakaawa kay Carlota na tigilan na ang kanyang pamilya. Maawa naman sana siya sa mga anak nila na maliliit pa pero parang wala namang pakialam si Carlota. Wala din kasi ibang matakbuhan si Carlota kundi si Apollo lang dahil galing pa siya ng Mindanao at wala siyang kakilala sa Maynila. Nabasa din kasi ni Alma ang mga ipinangako sa kanya ni Apollo na tutulungan siya na kahit ano pa ang mangyari. Halos mabaliw-baliw din si Alma nang mabasa niya ang mga sinabi sa kanya ni Apollo na minumura siya patalikod at sinasabihan na walang kwentang nanay. Hindi na kinaya ni Alma dahil parang masisira na ang kanyang ulo na iisipan niya ng tapusin ang kanyang buhay. Kaya umuwi na lang sila mag-iina sa bahay ng kanyang ate dahil alam niya na wala siyang kalaban-laban kay Carlota. Ginawa niya na rin kasi lahat ng pagmamakaawa habang nakaluhod sa harapan ni Apollo at sinabi niya sino ba ang pipiliin mo, si Carlota o kami ng mga anak mo. Pero ang tanging sinagot lang sa kanya ni Apollo ay sorry kaya simula noon ay naghanap na lang ng trabaho si Alma kahit may sakit pa siya. Isang buwan lang silang tumagal sa bahay ng kanyang ate dahil walang mag-aalaga sa kanilang mga anak kaya kinuha sila ng kanyang binan. Pero palagi naman siya sinasaktan ng pisikal ng kanyang binan dahil naniniwala sila sa mga kasinungalingan at gawang kwento ni Apollo. Humantong pa sila sa baranggayan at nagkaroon sila ng usapan na magsusustento na lang sila sa bata at babalik na sila ng probinsya. Makalipas ang 1 taon, nagkaroon ng manliligaw si Alma, nakaklase niya noon ng elementary at tawagin na lang natin siyang Lennon. Si Lennon ay isang binata na nag-alaga ng husto kay Alma at tinanggap din ng mga anak niya. Itinuring siyang prinsesa at si Lennon din ang tumulong sa kanya para maipagamot ang sakit niya na goiter. Ang gusto ni Lennon ay mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak ni Alma kaya nag-decide siya na mag-abroad. Pero nitong nakaraang taon lang ay nagkahiwalay din sila ni Lennon dahil sa ugali ni Lennon na hindi talaga gusto ni Alma. Sobra ang kanyang pagkasiloso na halos gusto niya na nakakulong na lang si Alma sa loob ng bahay. Ayaw siyang pagtrabahuhin at ayaw siyang makipag-usap sa iba. Halos lahat na lang daw ng lalaki kahit kamag-anak pa nila ay pinagseselosan ni Lennon kaya napagsasalitaan pa siya ng masasakit. Parang hindi na matanggap ni Alma na kapag nagsiselos si Lennon ay pinagsasabihan siya ng makati at malandi. Matino naman daw na babae si Alma, ang hangad niya lang ay makapagtrabaho para sa mga anak niya dahil ayaw niyang iasa kay Lennon ang lahat. Nag-offer nga daw si Lennon na ibibigay lahat ng sahod niya, wag lang siyang magtrabaho pero hindi naman pumayag si Alma. Kahit kulang pa ang pinapadalang sustento ni Apollo, dagdag pa dito ang gastos sa paggagamot ni Alma sa kanyang goiter. 5 buwan na po kaming hiwalay ni Lennon at naguguluhan ako ngayon dahil nakikipagbalikan siya at nakikipagbalikan din sa akin si Apollo. Gusto ko sanang balikan si Lennon pero natatakot ako sa pagiging seloso niya. Gusto ko rin balikan ng tatay ng mga anak ko dahil ayokong alisin sa kanila ang karapatan na magkaroon ng pamilya. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At kung ako naman ang tatanungin mo, syempre wala akong pipiliin dahil yung isa babaero na pabaya, yung isa naman nakakatakot yung pagiging seloso. Pero kung pagiging praktikal lang ang pag-uusapan, alam mo na may sakit ka, may mga anak ka, nangangailangan ka talaga ng tulong. May puntos din naman kasi si Lennon, inaalok niya na pala sa'yo yung buong sahod niya. Huwag ka lang magtrabaho, alagaan mo na lang yung mga anak mo at magpagaling ka, tumanggi ka pa, bonak ka rin. Bakit hindi mo siya subukang sundin? Bakit hindi mo tanggapin yung inaalok niyang tulong sa'yo? Parang hindi mo na kailanganin magtrabaho kasi mas kailangan mo talaga magpagaling. Iparamdam mo lang kay Lennon na secure talaga yung relationship niyo para maiwasan niya na yung pagseselos. Kaya mo pa rin naman bigyan ng pamilya yung mga anak mo kahit kayo-kayo lang yung magkakasama. Kaya choice mo pa rin kung may babalikan ka ba.